Magandang araw sa inyo. Pagpatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa church. The church has officer. Natapos natin yung nakalipas yung letter A tsaka letter B. Ngayon ay dumako tayo sa letter C. Doon sa letter A, makikita natin na kung ano yung dalawang officer na tinutukoy sa church. Meron tinatawag na bishop at saka deacon. At yung bishop at saka deacon ay tinatawag din na pastor, yung bishop, at yung deacon ay elders. Nakita natin yung reference sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 13. Yung qualification ng pagiging isang elder or pastors, bishop or deacon. At nalakay din natin kung bakit hindi bishop or elder ang yung pinag-aralan din natin yung bakit hindi natin masyadong ginagamit yung bishop at saka yung elder. Ang ginagamit natin ay pastor. Yung bishop at saka elder ay tsaka pastor ay the same lang din yon, na yun ang officer ng church. Kaso lamang ang bishop ay merong connotation na meron siyang higher position. Ang elder naman ay tumutukoy sa mga matatanda. Kaya hindi mo ma-distinguish kung ano ba talaga, sino ba talaga yung pastor. Kaya ang kalimitan ginagamit ay yung pastor. Yung kasing bishop at saka elder, merong meaning na hindi mo makikita sa Biblia. Meron siyang meaning na ganon. Katulad ng bishop, pastor din ang meaning nun, pero merong ibang meaning ang bishop sa iba. Ang meaning ng bishop ay siya yung pinakamataas. Ang pastor ay steward yon. Pag sinabing bishop sa Biblia, steward din yon. Ibig sabihin ng steward ay sila yung tinalaga ng Diyos upang maglingkod. Ganon din naman ang elder, nakakatanda. Pag nakakita ka ng nakatatanda ay parang hindi sila pwedeng maglingkod dahil matanda na sila. Ang purpose ng officer ng church ay maglingkod doon sa mga believer. Ibig sabihin, hindi akma yung word na yun kapag gano'n ang nasa isipan ng tao. Kaya kalimitan ang ginagamit natin ay pastor, because ang pastor ay, ang meaning niyan ay tagapaglingkod ng iglesia. Iba nga, ang meaning ng pastor parang siya ang mataas sa iglesia, siya ang head ng church. Hindi yon, mali yon. Pag sinabing pastor, siya yung parang punong tagapaglingkod. Siya ang magagawa ng preaching, siya ang mag-i-encourage na magpatuloy ang bawat isa sa Panginoon. Ganun yun. Kaya yung isipan ng tao na mas mataas yung pastor ay hindi ganun ang tamang konsepto, kundi ang pastor, bishop or elder ay sila yung mga ginagamit ng Panginoon para paglingkuran yung mga believer. Ganon. Okay, dumako na tayo sa letter C. May pastor. Who is the chief pastor of my church? Yan. May tanong.
Who is the chief pastor of my church? Sino ba ang chief pastor ng church? Si pastor ba na nakikita mo? O meron pang higit na namumuno sa church maliban kay pastor? Tingnan natin yung 1 Peter chapter 2 verse 25 hanggang 1 Peter chapter 5 verse 4. Yan. 1 Peter, yan natin na. 1 Peter chapter 2 verse 25. For you were a sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your soul. Sa tingin nyo kaya, sino yung bishop ng ating soul? Sabi ito, tingnan natin, sino ba yung pastor? Who is the chief pastor of my church? Sino ba yung chief pastor sa church? Merong pastor na tinatawag tayo sa church? Meron pa bang higit doon sa pastor na yon? Ang sabi diyan sa 1 Peter chapter 2 verse 25, sabi diyan, for you were a sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your soul. Tayo daw ay naligaw, pero bumalik tayo doon sa mismong tagapangalaga ng ating kaluluwa. Sino kaya yon? Ibig sabihin, si Jesus Christ, the chief shepherd and bishop of your soul. The shepherd and bishop of my soul. Ibig sabihin, pinagsama dito yung shepherd and bishop of my soul. My soul. Walang iba yung kundi si Jesus Christ. Kaya, yung pastor ay, ang tawag yan, under shepherd. Under yan sa pamamahala ni Jesus Christ. Kayo man ay under din sa pamamahala ni Jesus Christ. Ibig sabihin, pumipili lang siya ng mga tao na ginagamit niya para magpatuloy ang kanyang iglesia, ang kanyang church. Ano pa yung kasunod na talata sa 1 Peter chapter 5 verse 4? And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. Ayan. Kapag dumating daw yung chief shepherd, magpakita na si Jesus Christ, makakatanggap tayo daw ng crown of glory. Na hindi na mawawala yon, hindi na maluluma. Kaya ibig sabihin, tayo, ang talagang chief shepherd natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya, hindi totoo na ang iglesia, ang pinakamataas dyan ay si pastor o sino man, si bishop. Hindi. Ang pinakamataas sa iglesia ay si Jesus Christ. Pinag-aralan natin noong nakalipas na hindi po pwede kang magawa ng sarili mong batas o policy sa loob ng church. Dapat ang policy o gagawin mo dyan ay yung inutos lang ni Jesus Christ. Hindi yung sa sarili mo. Ganon. Tingnan naman natin yung number 2 doon sa pastor. The word pastor means shepherd. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 5 verse 2. Tapos Acts chapter 20 verse 28. Tapos may tanong dito. What does the Bible call the church Bible? What does the Bible call the church in relation to the
pastor. Ayan. What does the Bible call the church in relation to its pastor? Ano daw ang pagkatawag ng Biblia? What does the Bible call the church? Sa kaugnayan dito sa pastor na to. The blank. Ayan. Ano daw ang pastor? 1 Peter chapter 5 verse 2. Tingnan natin. 1 Peter chapter 5 verse 2. Yan. Sa blank makikita natin. Ano ba yung blank? May letter F. Ano ba ang tinuturo? Anong tawag ng Biblia? Doon sa church na may kaugnayan sa pastor. Tingnan natin dito sa 1 Peter chapter 5 verse 2. Feed the flock of God which is among you, taking of the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind. Yan. Ang sabi ng Biblia, ang pastor daw ay siya yung nagpapakain ng iglesia. Paano niya pinapakain yan? Yan sa pamamagitan ng Word of God, sa pag-aaral ng Biblia. Dahil ang salita ng Diyos ay tinutukoy din naman niya na pagkain ng ating kaluluwa. Ano pa? Dito sa Acts chapter 20 verse 28. Sabi dito, take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseer to feed the church of God which he had purchased with his own blood. Kita natin, ang pastor ay yung nagpapakain at ang tawag sa kanya ay overseer. Ibig sabihin, hindi lang deacon, hindi lang elder, tinatawag, hindi lang pastor, kundi tinatawag din na ang pastor na overseer. Kaya, makikita natin ano ba ang ginagawa ng isang pastor doon sa church. May kwan dito. May F doon sa sagot. The word pastor means shepherd. Look for 1 Peter chapter 5 verse 2 and Acts chapter 20 verse 28. What does the Bible call the church in relation to its pastor? Ano ba ang tawag sa church na may kaugnayan sa pastor? Ang pastor ay tinatawag na feeder. Yan ang parang nakita ko. Tagapagpakain. Yung pastor. Sa ngayon ay pag-aralan muna lang natin yung dalawang yan. Yan ang pag-usap-usapan nyo. Diyan sa dalawang yan, ano ba ang pagkaunawa nyo dyan sa pastor na yan? Ang pastor ay siya yung nagbibigay sa atin ng Word of God kung paano natin ito uunawain. Ida-digest sa ating isipan. Iisip-isipin kung paano natin iisip-isipin yung katotohanan sa Biblia. Kaya ang church, meron siya tinatawag na officer. Sila yung mga matatanda o medyo malalago na sa pananampalataya. At ang isa nga rito ay ang pastor na siyang nagsisilbing nagpapakain ng spiritual food. Yun. Kaya kung may tanong kayo, i-send nyo lamang sa
GC natin. Tulad ng tanong ni Ludi kanina. Pagkatapos ng rapture, may mga tao na tatatakan ng 666. Yung iba naman ay ayaw magpatatak. Yung mga hindi nagpatatak, papatayin sila. Sila ay saan mapupunta? Sila ay maliligtas din. Pero kasama ba sila ng church? Meron tayong tinatawag na dispensation of church. Ano yung dispensation of church? Ito yun ngayon na dispensation of church. Nag-umpisa ang church sa panahon ni Jesus Christ at matatapos ito sa panahon ng rapture. Bakit? Ira-rapture niya yung church. Sino naman itong sila John the Baptist at yung mga propeta? Sila ay hindi bahagi ng church. Sila yung mga believer noong panahon ay ligtas din, pero pinaniniwalaan na hindi sila ang bahagi ng church. Kasama din sila doon. Pag sinabing children of God, kabuuan niya ng mga taong sumasampalataya sa Panginoon. Pag sinabing church, yan ang kabuuan ng mga tao na sumampalataya sa Panginoon, na bautismuhan at nagpa-practice ng Lord's Supper. Yan yun. Naghihintay sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Lord's Supper at nabautismuhan. Sila ay naniwala na sila ay namatay at muling nabuhay kay Kristo. Yan yung paniniwalang yan. Kaya makikita natin na yung church, sila yung ra-rapturein, at yung mga naiwan dito, saan sila? Sila ay mga tao na naligtas, pero pinaniniwalaan na hindi sila naging bahagi ng church. Pero sila ay bahagi ng mga anak ng Diyos. Sila ay children of God. Yung church ba, children of God? Oo, children of God sila. Pero meron kasing tinatawag na marriage of the Lamb. Pag sinabing marriage of the Lamb, sila yung ikakasal sa Panginoong Hesukristo. Yun yung church. Ayan yung isa sa mga paniniwala na ang church ay ikakasal sa Panginoong Hesukristo. Okay, kung may tanong pa kayo, i-send nyo lang doon sa ating GC. Sana naging malinaw sa inyo yung church na binigyan natin ng paliwanag yan, yung tanong ni Ludi. Saan mapupunta yung mga namatay na wala na yung church kasi ni-rapture na. Sila ay naligtas pa rin. Pero kasama niya yung mga tao na hindi wala dun sa dispensation ng church. At tulad ng mga propeta, sila yung mga pinatay din na dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ganun yung sistema nun. Yung church naman, siya yung ikakasal sa Panginoong Hesukristo. Parehas ba silang ligtas? O parehas silang ligtas? Pero meron kasing specifically na paniniwala na itong church ay sila yung tinatawag na ikakasal sa Panginoong Hesus. Yung mga iba naman ay ligtas din, kasama yan sa Kingdom of God, at sila ay bahagi ng kaharian ng Diyos at children of God. Pero separated sila doon sa wedding ng Panginoong Jesucristo. Ang may wedding ay yung iglesia. Kaya yung pangako ng Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, kung saan ako naroroon, ay naroroon kayo. Ito ay tinutukoy niya yung church, yung mga disipulo at yung mga
maniniwala sa mga patotoo ng disipulo. Doon sa panahon ng dispensation ng church. Kaya yung pagkatapos ng rapture, tapos na ba yung church? Tapos na yung church. Ngayon, yung tribulation, lahat ng maliligtas doon, ay magiging part sila ng mga naligtas, katulad ng mga prophet. Okay, sana maging malinaw sa atin yan. Tapos yung ating pinag-aralan ngayon na dalawa, yung pastor, sila ay under shepherd. Doon sa number 1, under shepherd sila. Kasi meron tinatawag na chief shepherd, ang Panginoong Kristo. Tapos yung letter number 2 naman, sila ay mga feeder. Sila yung mga nagpapakain ng mga sheep. Ibig sabihin, katiwala ang mga pastor para mag-alaga ng sheep. Okay? Na pag-aralan na yan natin number 1 at number 2. Susunod, tuloy natin yung 3 at 4. Kung medyo maiksi yung paliwanag nung 3 and 4, di iduktong natin yung 5. Yan lang muna. Para matanim sa ating isipan at maunawa natin yung ating pinag-aaralan. Okay? Magandang araw sa inyo. Kung kayo may tanong, ay isend nyo lang sa ating GC. Maraming salamat. God bless.